Okay, so yung updating of contact information online, no, for a while ito po ay nawala, no? Kasi ito po ay nag-undergo ng enhancements, no? So, dito po sa updating of contact info with just a few clicks, maaari na po natin i-update ang mga sumusunod. Okay, as you can see here, no, sa atin pong uh, ating uh, art card, no, yung mobile number, yung telephone number, mailing address, email address, at foreign address. Take note po mga kaeskwela na itong lima pong nabanggit lamang ang maaaring i-update na contact info. No? So, kung meron pa po kayong mga ibang information na nais nyo pong i-update through online, it might be available sa atin pong Simple Correction Facility or otherwise, magpapasa na po tayo ng Form E4 sa pinakamalapit na SSS branch. Okay? So, very vital po ang pag-update ng ating pong contact info. Bakit? Kasi po dito tayo makakatanggap ng updates katulad po ng payment of contributions or other transactions kay SSS. Okay, so step by step po tayo or mag-walk through tayo on how do we do this, no, yung updating of contact info. Unang-una po sa lahat, pupunta po tayo of course sa atin pong official website, www.sss.gov.ph at i-click po ang member. Okay, kita nyo po yung member. Click nyo po yan. Upon clicking yung member, you will be required to enter yung user ID and password ninyo. Okay? User ID ninyo and password ninyo. Yan. So, make sure po na prior to updating of contact info, meron na po kayo my.sss account. Kasi only those with my.sss account already ay makagawa po nito. And then, saka po kayo mag-click sa sign in. And then, for our third step, under po ng member info na tab, so nakikita nyo po dito sa atin pong screen, ano, yung homepage or landing page ng atin pong my.sss account. So, under po ng member info na tab, no? Yan, pakita natin. Nandyan po yung update contact info. All you need to do is hover your mouse sa member info. Lalabas na po ang lahat ng options under the member info na tab. So, click nyo lang po yung update contact info. Upon clicking, no, piliin nyo po yung information na gusto nyo pong i-update. No? Meron pong checkbox doon. Pagka-click nyo po yung checkbox, you need to input yung info na papalitan nyo between the following. Yung mobile number, it's maaaring yung telephone number, or the email address, mailing address, or the foreign address po natin. Again, paalala po mga kaeskwela, yung lima po na yan na nabanggit lamang ang maaari nating i-update na contact information. Okay, so dito po, sabi ko nga, i-click nyo po yung checkbox. Nandito siya sa left side ng facility natin. Yan. And then, pagka-click ninyo, pupunan nyo po yung mga spaces or yung mga fields. Kapag nag-click ninyo yung checkbox, automatic siyang lalabas. And then, may mga drop-down list katulad ng countries or yung barangay, yung city, ganun. So, pagkatapos po niyan, click po yung next. Okay? After i-click ang next, lalabas po yung pagre-review ng corrected or updated na data. So, review po ninyo mabuti. Naka-display naman po dyan yung basic info natin tulad ng SS number, pangalan, date of birth, coverage, membership type, home address, if any. And then yung details of data change po, kung ano po yung pinalitan natin na data. No? So, ano yung specific info nandito, yung under ng details. Halimbawa, mailing address yung pinapalitan. And then yung from, yung initial na mailing address. And then yung to, kung ano na siya ngayon or kung ano na yung ipapalit ninyo sa kanya. Afterwards, kapag ni-review na po at nakita nyo naman na correct yung submitted na data, click nyo lang po yung submit. Okay? Upon clicking submit, automatic pong lalabas yung transaction number and yung date and time of the update po.
So, lalabas po yan dito sa bandang ibaba together with a notification na kailangan nyo po mag-check no, ng email and text message. So, dalawa po yung matatanggap ninyo. Paano ko po nasabi or nalaman? Kasi ginawa ko po ito. Yan. So, makakatanggap po kayo both ng email, no? Provided na yung email address po ninyo is the registered email address sa inyong my.sss account. So, again, you have to make sure also na updated po ang inyong email address sa my.sss account ninyo. So, email and text message po. So, also, make sure na updated ang mobile number sa my.sss ninyo. Sir, paano pagka hindi? Mamaya po, didiscuss natin yan. Okay, so kailangan natin siyang i-check yung email at saka text message. Bakit po? Kasi meron pong link doon. Ayan. Meron pong link doon. Yan, pakita natin. Okay. Ito po yung sample ng email and then yung SMS nandito sa kanan. So, meron pong links po dyan. Okay, zoom in natin. Then highlight natin. Yan. Sa email po, yung word na here is a hyperlink. Yan po yung link nating i-click via email. Or kung SMS, may data naman kayo or nakakonect kayo sa Wi-Fi, pwede nyong i-click yung link na nandirito sa text. Make sure po na kay SSS mismo galing ang text message ha. Huwag po sa ibang number or sa yun yung mga random na number na hindi natin recognize. So, pagka ganun po, i-report nyo na po yun sa aming Special Investigation Department. Okay, so make sure po to confirm the request. No, nakalagay naman dyan, kailangan yung i-click yung link to confirm yung requested change within 3 working days po. Kasi pagka lumipas ang 3 working days at hindi po siya na-confirm, magle-expire po yung link na ito at kailangan yung i-repeat yung request process. So, mag-expire po siya, ulitin niyo po yung proseso ng pag-update. Okay, so sumunod po, upon clicking the link, you will be redirected sa pagre-review ulit. No? So, you need to confirm kung tama yung data change na inyo pong ginawa. So, again, kiklik nyo po yung confirm. Okay, so ito po, na to, triple check na po ito. Kanina double check lang eh. So, triple check na po ito. Kino-confirm ninyo na tama po yung data na inyo pong inilagay. And then upon clicking, you have successfully updated your contact info. And then after 2 calendar days po, calendar days, tandaan, from the confirmation date. Halimbawa, kagabi ko kinonfirm, 2 calendar days from July 25, no, makatanggap po ang member ng email notification informing you that the requested change has already been in effect. And then makatanggap ka ng PDF copy po ng updated contact information natin. So make sure po also to check, no, baka meron po kasing cases na, sir, hindi po namin natatanggap yung email. Actually, that happened to me also. So, yun, pwede nyo pong i-check siya sa atin pong spam or junk folder. Kasi dun ko po siya nakita. Baka po nai-redirect for some reason yung emails po coming from the SSS. So, check nyo po mabuti. Baka po nasa spam, junk folder lang po siya. Okay? So, kung okay na po, click lang yung back to home. And take note po mga ka-eskwela, pagka may pending pa po tayong updating ng contact info, hindi tayo makakapag-update pa ng panibagong information. Okay, hindi tayo makapag-update pa ng bagong information hanggang sa ma-complete yung una pong info na atin pong in-update. So, aantayin po muna natin yun matapos bago po tayo mag-update ng panibagong information. Okay? So, for our reminders, okay? Kung ang member po ay walang registered contact information tulad po ng landline, mailing address, or foreign address, pwede po nila yun i-update online, no? However, yung mobile number po is not included. Kasi po, kung halimbawa na wala pong registered mobile number yung member sa kanilang my.sss account, kailangan po nila mag-submit ng accomplished member data change request form or form E4 sa kahit saang SSS branch po, preferably yung pinakamalapit sa atin or convenient sa atin,
or by setting an appointment sa preferred branch po natin through our online account. So, tandaan po, sa cases po na walang mobile number no na registered kay SSS, kailangan niyo po mag-update through the use of Form E4 po at isubmit ito sa nearest branch. Okay? Or kung ano nga, magpapa-appointment kayo, pwede din naman. Naka-indicate nyo lang po doon yung purpose ninyo, saan yung preferred branch, ano po yung preferred date na available. Okay? And then, panghuli po, kung ang member, no, ay hindi nag-submit ng request, ibig sabihin po, hindi sila ang nag-request ng changes sa contact information at tingin po ninyo na na-compromise yung inyo pong online account or may unauthorized access, change the password immediately. Palitan nyo po siya agad. No, this is to safeguard yung atin pong online account kasi it is very important lalo na po sa ating mga transaction with the SSS. And also, immediately contact po the SSS Special Investigation Department. Nandyan po ang kanilang number at 02-8924-7370. Or maaari nyo silang i-email sa fid@sss.gov.ph. Take note po mga kaeskwela, ang email po na ito ay para sa pagre-report po ng mga fraudulent na emails or claims or yung mga unauthorized transactions po sa my.sss. Also, no, sa mga ganito pong concern, gamitin po natin yung subject line na unauthorized transaction in my.sss account para po makita agad ng SID yung na ano to, yung regarding unauthorized transaction to or yung sa my.sss. So, yun po yung ilagay ninyo subject line. Okay, wag niyo po ilagay na blank or ibang subject na unrelated, baka po kasi hindi siya agad mabasa. Syempre priority po ito dahil unauthorized nga po yung transaction. Or assuming na unauthorized po yung transaction, kailangan po ito ma-resolve agad-agad or as soon as possible.